Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay kwento ng isang albularya na nagngangalang Luna. Si Luna ay isang dalagang albularya na biniyayaan na makakita ng mga kakaibang nilalang simula ng bata pa ito hanggang sa naging dalaga na. Ayon sa kanyang ina, si Luna ay isinilang noong gabing bilog na bilog ang buwan sa kalangitan. At ayon sa mga matatanda, ang naisisilang sa mga gabing bilog ang buwan ay mga biniyayaan ng mga kakayahan at ganun nga si Luna. Sa tulong na din ng dating albularya sa kanilang lugar ay naging magaling na albularya si Luna. At katunayan ay madami ang nagpupunta dito para magpagamot. Samantalang ang nakakatandang kapatid naman nito na si Lina ay nakapangasawa ng isang aswang. At hindi lamang isang ordinaryong aswang kundi isang gabunan. Ngunit mabait ito at hindi namiminsala ng mga tao. Lumipas nga ang mga taon, ay nagkaanak pa ang kanyang ate ng dalawang makukulit na kambal. At ito ay sina Dara at Kara. At dahil nga palaging abala sa negosyo, ay si Luna ang nagbabantay at nag-aalaga sa mga pamangkin niya. Kaya halos malapit ang loob niya sa mga ito, kahit na makukulit ito minsan. At alam na din nila Kara at Dara na may lahi silang aswang. Pero mahigpit silang binalaan ng kanilang tatay Isko na wag itong ipagsabi kahit na kanino. Sa pakikipaglaban ni Luna sa mga aswang, ay may nakilala din itong mga kaibigan, katulad ng anak araw na albularya na si Liway, at ang kaibigan din ito na si Pepay. At kapag kailangan nila ng tulong ng isa't isa, hindi naman nagdadalawang isip ang bawat isa sa kanila para tumulong. Tia Luna, pupunta ka ba ka na Ate Pepay? Isama mo naman kami ni Kara oh. Hindi pwede, may pasok kayo. Eh di, liliban na lang muna kami ni Kara sa klase. Ano? Liliban kayo? Hindi pwede, pagagalitan kayo ng nanay niyo. Nakakabugot na dito sa atin eh. Palaging bahit eskwelahan na lang kami ni Kara lagi. Tumigil ka Dara ha, noong nakaraan. May kasalanan pa kayo sa akin. Tinakasan niyo ko ni Kara. Kayo talagang dalawa. Muntik pa tuloy kayong mapahamak. Nililigtas lang naman namin ang guro namin sa masamang aswang Tia Luna. Pero hindi niyo sinabi sa akin. Mabuti na lang mabilis kayong nahanap ng tatay niyo. Sige na, pitawad na po Tia Luna. Aba, ngayon ka lang humingi ng tawad. Ilang buwan ang pinalipas mo ah. Kaya nga po humihingi kami ng tawad ni Kara Tia eh. O siya, sige na, pinapatawad ko na kayo. Kahit makukulit kayo, mahal ko pa rin naman kayo eh. Ayun, ang ibig sabihin, pinapatawad mo na kami Tia? Oo naman. Ayos na Kara, isasama na tayo ni Tia Luna kana Ate Pepay at Ate Liway. Anong isasama? Wala naman akong sinabi ah. Ate oh, ang mga anak mo. Ikaw nga ang sumuway sa mga to. Daralyn. Karalyn. Tama na yan. Tigilan niyo na nga ang Tia Luna niyo at hindi kayo pwedeng sumama at may pasok kayo. Opo nanay. Sige po. Si Daryl lang naman po nagpupumilit na sumama kay Tia Luna nanay. Kara naman, huwag mo naman akong ilaglag. Di ba? Kambal tayo. Kambal nga kayo. Magkaiba naman kayo ng ugaling magkapatid. Sige na. Maglinis na kayo ng katawan. Kakain na tayo maya-maya. Opo, Nay. Lumakad na ang kambal papunta sa banyo para maglinis ng katawan. Ay naku ate, ang kukulit ng mga anak mo. Lalo na yung si Dara. Oo, parang ikaw din ng bata. Hindi ba, Nay? Oo nga, kaya gustong gusto ko nga ng pamangkin mo anak. Hindi naman ako ganun kakulit ng bata ako ah.
Hayaan mo na. Ganun naman talaga ang mga bata. Pero kahit gano'n ang mga pamangkin mo, mababait naman sila, hindi ba? Ay naku, mabuti na nga lang po at ganoon. Habang naglilinis ng katawan sa kanilang banyo ang kambal, ay nag-uusap ang mga ito. Kara, isama tayo kay Tia Luna. Kina Ate Pepay, di ba? Gusto mo ding makita si Ate Liway? Paano Dara? Hindi tayo papayagan ni Nanay? Nga Kara may pasok kasi tayo. Pero hindi bali. Sa susunod, sabihan natin si Tia Luna na sa Sabado na lang pumunta para wala tayong pasok. Sige Dara, tara na. Madali ka para makakain na tayo. So kahit yung gagawin natin Dara para hindi makatanggi sa atin si Tia Luna sa susunod. Binulungan ni Kara ang kakambal ng kanilang gagawin. Sige Kara, maganda yan. Ang talino mo talaga. Tinapos na nga ng dalawang paglilinis ng katawan at pumunta na sa hapagkainan. Nanay? Lola? Tapos na po kami maglinis ng katawan ni Dara po. Mabuti naman. Maupo na kayo doon. Kakain na tayo. Sandali, Nay. Ako na lang po maglalagay ng mga plato natin sa mesa. O siya, sige. Eto Dara. Nanay, ako na po maglalagay ng ulam natin. Ha? O sige. Eto. Mag-iingat ka at mainit yan ha. Nilagay na nga ni Dara ang mga plato at si Kara naman ang naglagay ng kanilang ulam. Aba, ang babae talaga at ang sisipag ng mga apo ko. Upo na po kayo dito, Lola. Saka, kayo po, dito po Nanay, at ikaw po Tia Luna. Teka nga lang, parang may mali ah. Ano naman kaya ang binabalak ng dalawang to? O Tia Luna, umupo ka na po. Kara, yung kanin ni Tia Luna. Eto Dara Sandali nga lang, ba't ang sisipag nyo? May binabalak na naman kayo no? Sobra ka naman Tia Luna. Anong binabalak? Wala kayo. Naisip lang kasi namin ni Karen na pagod na kayo palagi nila Lola at Nanay at maghapon kayo nagtatrabaho. Kaya kami naman na magsisilbi sa inyo. O nga po Tia Luna, mukhang ayaw niyo ata na pinagsisilbihan namin kayo at nagagalit ka po sa aming Tia. Dara, upo na lang tayo. Ayaw yata ni Tia Luna. Ano ba Luna? Huwag mo naman pagalitan ng mga pamangkin mo. Pinagsisilbihan na nga tayo. Sige na mga apo. Hindi ko naman po sila pinapagalitan na Meding. O siya, pasensya na Dara. Kara. Wala po yung Tia Luna. O Dara dali, bigyan mo ng ulam si Tia Luna. Binigyan nga ito ni Dara ng ulam. Ganon din ang kanilang nanay Lina at Lola Miding. Saka kumain na din sila. At pagkatapos ay silang dalawa din na nagugas sa mga pinagkainan. Kaya parang nakonsensya din si Luna sa mga pamangkin niya. Kinabukasan ay maagang nagising sina Kara at Dara para mag-init ng tubig. At tinimpla ng mga ito ng kape ang kanilang nanay Lina at Lola Miding. Pati na rin ang kanilang tatay Isko. Kayang tuwang-tuwa naman ang mga ito sa kambal. At pagkatapos ay naligo na ang mga ito para pumasok sa paaralan. Mukhang ang sisipag ngayon ng mga apo ko ah. Mabuti pa Luna. Isama mo na ang mga pamangkin mo. Pagpunta mo kina Liway at Pepa ay. Oo nga Luna. Gustong gusto pa naman ng mga bata ang dalawa mong kaibigan. Kaya sa Sabado ka na pumunta kina Pepay at Liway para maisama mo silang dalawa. Sige na nga po Nay. Ate, isasama ko na lang sina Dara at Kara. Nakukonsensya din ako na mapagsabihan ko kagabi. Kaya sa Sabado o Linggo na lang talaga ako pupunta kina Liway. Ngunit lingid sa kaalaman nila ay nakikinig pala ang kambal sa usapan nila
kaya nag-apiran ang mga ito. O di ba, Dara? Sabi sa'yo eh. Ang galing mo, Kara. Ganun lang palang gagawin natin palagi, no? Oo, sabi sa'yo eh. Tara na, maligo na tayo. At naligo na nga ang kambal. Nagbihis na din para pumasok ng paaralan. Kaya nang matapos makapagbihis, ay nagpaalam na ang mga ito sa kanilang mga magulang. Pati na din sa kanyang tiya at sa kanilang lola. Tatay? Nanay? Tiya at Lola, aalis na po kami ni Dara. Sige mga anak, mag-iingat kayo. Umuwi kayo ng maaga ha. Opo, Nanay. Uuwi po kami kaagad pagkatapos ng klase. Lalakad na sana ang kambal para pumasok. Tia Luna, kamusta mo na lang kami na Ate Liway at Ate Pepay, oh? Oo nga po, Tia. Tara na, Kara. Pasok na tayo. Sa linggo na ako pupunta sa kanila para maisama ko kayo. Talaga po, Tia Luna? Narinig mo yun, Kara? Isasama din tayo ni Tia Luna? Niyakap ito ng kambal, kaya natuwa naman si Luna. Pero habang nakayakap ang kambal sa kanya, ay nagkindata ng mga ito. Matapos yumakap, ay umalis na silang dalawa para pumasok ng paaralan. Pero pag alis ng kambal, ay kinausap naman ni Isko si Luna, kaya naupo silang apat sa mesa at nag-usap. Bakit Kuya Isko? Anong balita? Nagwika si Isko na kaya hindi ito nakauwi kagabi, ay nag-usap sila ng kanyang tiyahing si Lucia. Nagwika ito na may mga namiminsalang aswang umano sa kabilang ibayo. At hindi ito mga ordinaryong aswang, kundi mga bangkilan. Ano? Mga bangkilan? Nagwika si Isko na oo umano at naghahasik ng lagim at kaguluhan ng mga ito. Ang problema lang ay nagkasundo ang mga dating supremo ng gabunan at bangkilan na wala silang pakikialaman sa isa't isa. Hindi papakialaman ng mga gabunan na ginagawa ng mga bangkilan at ganoon din sila. Kaya nagpulong umano sila mga gabunan kagabi para pag-usapan ng tungkol sa ginagawa ng mga bangkilan at napagdesisyon ng mga matatandang gabunan na wag nang makialam ang mga gabunan sa ginagawa ng mga bangkilan. Dahil tsak na malaking gulo umano pag nagkataon, pag nagpang-abot ang dalawang lahi. Pero Kuya Isko, hindi naman pwedeng pabayaan na lamang sila na maminsala ng mga taong inosente. Nagwika si Isko na kaya nga niya ito sinasabi sa kanya dahil labas sa mga gabunan sa mga gagawin ng mga bangkilan para maiwasan ang malaking gulo. Pero ibang usapan na kung mga albularyo at albularya ang pipigil sa kanila. Pero Isko, kakayanan ba ni Luna ang mga bangkilan? Hindi ba malalakas din ang mga yon? Nagwika si Isko na hanggat maaari ay hindi siya makikialam. Pero kung makikita niyang nasa panganib si Luna, ay hindi niya naman ito pwedeng pabayaan at pamilya niya na din ito. Huwag ka mag-alala Kuya Isko, hihingi ako ng tulong kina Liway at Pepay. Mukhang mapanganib ang gagawin mo anak. Mabuti pa siguro. Hayaan mo na lang yung ibang albularyo at albularya na kumalaban sa kanila. Huwag na lang ikaw anak. Pero alam niyong hindi ko magagawa na tumahimik na lang dito, Nay, habang may namiminsalang aswang. Nagwika muli si Isko na wag ito mag-alala dahil susubukan pa umunong kausapin ng kanyang tiya Lucia, ang supremo ng mga bangkila na si Basilicos. Na ayon pa kay Isko, na nang sa ganoon daw, ay maaaring maiwasan ang gulo. Mabuti naman Isko, lahat ng kalahi niyo ay pumapayag na hindi kayo manakit ng tao. Nagwika naman si Isko na hindi umano lahat ay ganoon. May mga ilan pa rin na pumapatay ng mga tao para kainin. Pero may mga ilan din na gusto lamang ay mamuhay ng tahimik.
Kaya ang mga gabunan na sumusuway sa kanilang patakaran ay pinaparusahan nila. At kaya nga napakahirap sa kanila ang magdesisyon ngayon dahil isang mali lang na galaw nila ay maaaring bumaliktad sa kanilang ibang gabunan at sumapi kay Basilicos. Pero hanggat may kasunduan ng dalawang angkan na walang makikaalam sa isa't isa, ay makokontrol pa nila ang mga rebelding gabunan. Kung ganon, wag na lang kayo makialam Kuya Isko hanggat maaari ako na ang bahala sa mga bangkila na yon. Binalaan ni Isko si Luna na mag-iingat dahil hindi basta-basta ordinaryo mga aswang ang bangkilan at halos kapantay na ng mga gabunan ng mga ito pagdating sa lakas. Huwag kang mag-alala Kuya Isko, hindi naman ako mag-isa. Paghahandaan namin ni Liway ang mga yon. Balik na muna si Luna sa panggagamot at dahil hindi muna nagbukas ng pwesto si Nalina at Aling Miding, ay naglaba muna sila. Samantalang si Isko ay muli na namang umalis. At balik naman sa kambal ay nakarating na sila sa paaralan. Pero nakita nilang kaklase na nakatambay sa labas. Kaya tinanong nila ang kanilang kaklase na si Ninya. Ninya, bakit nandito kayo sa labas? Wala pa ba si Ma'am? Wala pa, Kara? Ang sabi ni Ma'am Bing, baka hindi daw makapasok ang bago nating guro at may sakit. Kaya malamang wala tayong pasok ngayon. Ganaan ba? Bakit kasi umalis pa si Ma'am Isa dito eh? Kaya nga Dara eh. Sana hindi na lang siya umalis, no? Ano na ang gagawin natin, Dara? Uuwi na lang ba tayo? Hintayin muna tayo, Kara. Pag wala pa si Ma'am, punta na lang tayo kina Ninya, din tayo tumambay. Oo nga, no? Sige. Ninya, punta kami sa inyo pag wala tayong pasok. Ha? Pupunta kayo sa amin? Maliit lang ang bahay namin, Kara. Dara. Ano naman? Maglalaro lang naman tayo doon sa inyo. Bakit hindi na lang tayo sa inyo maglaro? Naku Ninya, bawal doon. Alam mo namang albularyo si Tia Luna. Hindi ba? Saka aswang ka din Ninya, hindi ba? Kaya baka hindi mo kayanin ang mga pausok ng Tia Luna namin at mga dasal. Bakit kayo? Nakakaya nyo? Mas malakas kasi kaming aswang kaysa sa iba. Ang sabi ni Tatay Isko namin Ninya. Gabunin daw kami, kaya nakakaya namin ni Dara. Saka lumalayo naman kami kung saan nagagamot si Tia Luna namin eh. Ganoon ba? Sige, punta na lang tayo sa bahay namin. Pag mamaya na wala pa rin si Ma'am. Naghintay nga ang kambal at hindi dumating ang kanilang guro. Kaya pinauwi na muna sila. Umuwi na nga ang kambal at si Ninya. Pumunta ang mga ito sa bahay ng kanilang kaklase. Ang layo pala ng sa inyo Ninya. Saka pasukal na ito ah. Dito kasi kami sabi ni Nanay at mas ligtas daw kami dito. Kailan ba ng nanay mo ang nakatira sa inyo Ninya? Hindi Kara. May mga nakakasama na kami sa lugar. Mga kauri din namin. Pero mababait silang aswang. Ganoon ba? Mabuti naman kung ganon. Lumakad pa ng lumakad sina Dara at Kara, pati na din si Ninya. Hanggang sa marating nilang isang bakanteng lugar sa gitna ng kakahuyan. At nakita nilang ilang mga bahay na parang maliit na komunidad sa gitna ng mga naglalaki ang mga puno. Nandito na tayo, Dara. Kara. Ang ganda pala dito sa inyo Ninya. Oo nga, saka ang daming puno. Nagsitinginan ang mga tao kina Dara at Kara na kasama si Ninya. Kaya sinalubong sila ng nanay nito.
Nanay, wala po kaming pasok. May sakit daw po ang guro namin. Saka sumama po sa akin si Kara at Dara. Kamusta po, nanay? Nagmano pa sina Dara at Kara sa nanay ni Ninya. Halik kayo. Pumasok kayo. Mga kasama, huwag kayong mag-alala. Mga kaibigan sila ng anak ko. Mababait sila. At minsan na nila kaming tinulungan. Mga aswang din sila. Parang kumalma din ang mga tao at bumalik na sa kanilang ginagawa. Nakita nila Kara at Dara na may mga nakataling mga alagang baboy ang mga ito at meron ding mga manok. At ang iba ay nagtatanim pa ng gulay. Tingnan mo, Kara, oh. May alaga silang hayop at may mga tanim na gulay. Oo nga, no? Ang galing naman ng mga kababaryo ni Ninya. Yung kasing kinakain namin, Kara, Dara. Kapag hindi napipigilan ni Sumpungin ng pagiging aswang, ang mga alagang hayop na lang namin na kinakain para maiwasang makaperwisyo sa iba. Ganoon ba, Ninya? Ang galing niyo naman. Kumakain din pala kayo ng gulay. Kasi kami, ayaw namin ng gulay ni Dari. Oo naman. Masarap kaya ang gulay. Ang pait kaya nun. Kagaya ng ampalaya na palaging pinapakain sa amin minsan ni Tia Luna. Di ba, Dara? Oo nga. Hindi pa marunong magluto. Kaya palaging hilaw pa yung gulay kaya mapait. Hindi naman talaga dapat niluluto masyado ang gulay. Pero sinayin lang din kasi yung Dara, Kara, tilid namin. Mahirap lang kami. Kaya minsan, nagtsatsaga kami sa gulay. Ang importante lang naman sa amin ay mabuhay kami ng payapa dito. Hindi ba, Nay? Oo mga bata, kaya malaki ang pasasalamat namin sa inyo sa pagtulong nyo sa amin dati. Dahil kung hindi dahil sa inyo, baka may nangyari na sa amin ng anak ko. Wala po yun. Saka kung kailangan niyo po ng tulong, Nanay, sabihin niyo lang po sa amin ni Kara, ha? Tutulong po kami sa inyo. Sige mga bata, maraming salamat. Tumambay nga doon sa lugar sina Kara at Dara, kasama si Ninya, at naglibot ang mga ito. Nakita nila na napakabait na mga tao, kahit mga aswang ay namumuhay din ang mga ito, kagaya sa mga normal na tao. At masaya pa silang binabati at binibigyan sila ng mga tanim, kagaya ng pakwan, melon at saging. Wow! Ang sarap ng pakwan at melon. Ang babait na mga kababaryo niyo, Ninya. Oo nga. Dito na lang kaya tayo tumambay palagi, Kara. May pakwan at melon pa tayo nakakain at saging. Habang nagpapahinga ang mga ito sa ilalim ng puno at kumakain ng mga prutas, ay tinanong na Ninya si Kara kung ayos lang ba ito at hindi ba sumasama ang pakiramdam niya gayong malapit na magtanghali. Sumasama pa rin, Ninya, pero konti lang at malilim naman dito sa inyo, eh. Saka pa unti-unti na din ako nasasanay. Ganun ba? Eh, mabuti naman. Sige, kain lang kayo. Madami po. Kaya tuwang-tuwa naman ang kambal dahil sa pagtrato sa kanila sa baryo. Lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit na ang hapon. Nagpaalam ng umuwi ang kambal. Paano ninyo? Uwi na kami, ha? Salamat sa inyo. Sige, Dara. Kara, balik na lang kayo ulit dito sa amin. Sige. Babala kami dito ni Kara. Pagka-uwi nila sa kanilang bahay, ay sinalubong na kaagad sila ng kanilang nanay Lina.
O mga anak, bakit ganyan ang itsura ninyo? Ba't ang dudungis nyo? Ano ba ang ginawa nyo sa paaralan? Nakita nga ni Dara at Kara na marumi ang damit nila nang hindi nila napapansin dahil sa pagkain nila ng mga prutas. Kasi po nanay, wala po kami pasok kanina. Sakit daw po si ma'am. Kaya nagpunta na lang po kami sa bahay ng kaklase namin at naglaro po. Opo nanay, ang bait nga po ng mga tagi doon. Binigyan nila kami ng mga melon, pakwan at saging. Kaya hindi namin napansin ni Dari na marumi na pala ang damit namin. Ay nako, sige na, maligo na muna kayo doon. At magpalit na kayo ng damit, ang dudungis nyo. Dara, huwag natin sabihin na sa bari ng mga aswang tayo pumunta ha. Oo Kara, sikreto lang natin yun. Matapos makapaligo, ay pumunta pa ang dalawa sa kanilang Tia Luna na nanggagamot pa rin ang huli nitong pasyente. Aba, bagong ligo kayo ah. Ano na naman ang ginawa niyo sa paaralan? At madumi na naman siguro ang damit niyo, no? Wala po Tia Luna ha, naglaro lang po kami ni Kara. Tia, kailan ka pupunta kay na Ate Liway? Sa linggo na, para wala ding gawa si Liway at Pepay. Huwag mo kaming kalimutan na isama ni Dara Tia Luna ha. Oo na, basta wag kayo makulit doon. Siyempre, hindi po. Kami po ba? Oo, kayo nga. Lalo ka na Daralyn. Hindi naman ako pasaway Tia Luna. Anong hindi? O siya, sige na. Tulungan nyo na nga lang ako magligpit dito. Tara Kara, tulungan natin si Tia Luna magligpit. Sige Dara, at linisin din natin tong pinaggamutan niya at makalat eh. Tinulungan nga ng kambal si Luna sa pagliligpit at paglilinis. Pero alam ni Luna na may binabalak na naman ng kambal dahil nga kilala niya ang mga ito. Ano naman kaya ang binabalak ng dalawang makulit na to? Hindi bali na nga. Mabuti nang napapakinabangan ng mga ito ngayon. Matapos maglinis, ay pumunta na sila ng kanilang bahay at nagluto na din ang kanilang hapunan. At nang maluto na ay kumain na sila. Wala ulit si Isko, kaya hinanap na ito ng kanyang mga anak. Nasaan po si Tati Isko? Palagi na lang siya umaalis ito nakaraang araw. Oo nga po Nay, hindi na naman nakakasama si tatay. May pinuntahan lang tatay nyo, kaya kumain na lang kayong dalawa dyan. Matapos kumain ay natulog na din sila at kinabukasan ay araw ng Sabado, hindi pa rin bumabalik si Isko. Abala naman si Lina sa paglalaba at si Luna naman ay naghahanda ng mga gamit nito, kaya naiwan ng kambal sa kanilang lola Miding. Mga apo, total wala naman kayong ginagawa. Halinga kayo. Kunin niyo ako ng puting buhok. Sige po Lola, bayaran niyo po kami oh. O siya sige. Tigbi 25 ang isa. Ano? Ang mura naman po ng bayad ni Lola. Lugi naman po kami ni Kari doon. Tapos hahatiin pa namin. Ganun ba? Magkano ba dapat? Dapat, tig-5 piso po ang bawat isang puting buhok para makadami kami ni Dara para marami kaming pera. Ano? Ang mahal naman na po. Madami nga kayong pera. Ang lola niyo naman ang mamumulubi. Piso isa, bibilhin ko. Sige na nga Kara, pumayag na nga tayo.
Matapos lamang ang ilang sandali, ay nakatulog ang kanilang Lola Meding. Dara? Tinulugan tayo ni Lola? O nga, Dara? Nakatulog si Lola? Mabuti pa, itigil na natin. Naka-100 na din naman tayo eh. Sige, Kara, laro na lang tayo. Kaya naglaro na lang ang kambal at nang mapagod na ay pumunta ang mga ito sa tindahan ni Aling Milagring. Hello po, Aling Milagring? O Kara Dara ba't narito kayo? Bibili ba kayo? Apo, Aling Milagring? Soft drinks po tsaka tinapay po. Nauhaw kasi kami at nagutom nang kumuha kami ng uban ni Lola. Parang uban lang ang kinuha niyo. Nagutom agad kayo na uhaw. Pero teka sandali. Kukuha lang ako ng soft drinks niyo. O eto na. Dito niyo ba iinumin? O dadalhin niyo na lang? Dadalhin na lang po namin, Aling Milagring. O siya sige. Ilalagay ko sa plastic. O eto na. Bale 60 lahat yan, Dara. Kara. Sige po, Aling Milagring. Singilin niyo na lang po si Lolo namin. Salamat po. Teka, Dara. Kara. Akala ko babayaran niyo yan. Babayaran po namin, Aling Milagring. Pero hindi naman naman sinabi na ngayon, hindi po ba? Kaya alista niyo na lang po muna, tulog pa po si Lolo namin. Sige po, Aling Milagring. Ay nako. Mukhang naisahan naman ako ng 2 yon. Hay. Maalis na nga lang. Wala na nagawa si Aling Milagring, kundi ang ilista ang kinuha ng kambal. At nagpunta na mga ito sa kanilang Tia Luna na abala sa pag-aayos sa mga gamit nito. Aba, may pa-soft drinks pa ang 2 bubet na to ah. Saan naman kaya kayo kumuha ng pera? Umutang na naman kayo dun kay Aling Milagring, no? Hindi po, Tia. May pera po kami ni Kara. Talaga? Isa naman kayo kumuha ng pera. Kay Lola po. Kumuha kami ng uban niya. Tulog pa dun si nanay nang makita ko ah. Paano kayo nabigyan ng pera nun? Hindi pa nga po kami nabayarin ng Lola, Tia eh. Saan nga kayo kumuha ng pera pambili ng iniinom ninyo? Wala po. Inutang naman sa tindahan ni Aling Milagring. Sabi na umutang na naman kayo doon. May utang naman din po si Lola sa amin, Tia eh. Kaya siya nila po magbayad dun sa tindahan ng Aling Milagring. Si Sente lang naman ang kinuha namin doon. Tapos, 100 pa yung sisingili namin kay Lola. Kaya may 40 pa kaming natitira ni Kara. Naku, lugi na naman pala ang lola niyo sa inyo. Paano? Tulungan niyo na nga muna ako dito. Sige, pero bayaran niyo po kami ni Kara. Anong bayaran? Magpapatulong lang eh. Tinulungan ko na nga namin kahapon, Tia eh. Oo, kaya nga. Kaya, tulungan niyo ulit ako ngayon. Kumakain pa kami ni Dara, Tia. Saka kaya lang naman kami tumulong sa'yo kahapon para isama mo kami kina Ate Liway. Saka pumayag ka na, kaya wala nang bawian yun. Naku, sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala ang bait niyo kahapon. May palinis-linis pa kayo. May balak pala talaga kayo. Tara, din tayo, Kara. Baka maalikabukan yung kinakain natin. Umalis na nga pa palayo ang 2, palayo kay Luna. Sandali, Kara. Dara? Sinasabi ko na nga ba eh.
Wais talaga ang dalawang yon. Ay naku! Kaya wala na nagawa si Luna, kundi ligpitin mag-isa ang mga gamit nito. Lumipas ang ilang oras, at muli nang gumabi. Hindi pa ulit nakakabalik si Isko, kaya nag-aalala na din si Lina at Luna na nagawa na ngang mahalata ng kambal. Bakit po, Nay? May problema po ba? Bakit hindi pa po umuwi si Tati Isko? Baka may ibang babae na si Tati Kara at hindi na ata uwi sa atin. Bigla namang nabulunan si Luna sa sinabi ni Dara. Ano ba yung sinasabi mo, Dara? Iti po, pag hindi umuwi, lalo na kapag gabi ang isang tatay, ibig sabihin, may babae na po yun. Sino naman na nagsabi sa nun, anak? Walang babae ang Tatay Isko nyo. May pinuntahan lang yun na importante. Dapat lang po, Nanay, nawala. Dahil lagot siya sa amin ni Kara, hindi ba, Kara? Hay nako, ang mga anak ko. Sige na, matulog na kayo. Pupunta kayo bukas kina ate nyo. Kina Paypay at ate Liway niya, hindi ba? Sige po, Nanay. Magandang gabi po sa inyo. Tara na, Dara. Natulog na nga ang magkapatid at ilang oras pa ang lumipas ay umuwi na si Isko at hindi maipinta mukha nito. O Isko, mabuti nakabalik ka na. Hinahanap ka na ng mga anak mo. Alam mo bang pinagdududahan ka pa ng mga yun na may babae ka na raw? Nagwika naman si Isko na pasensya na umano at hindi siya palagi nakakauwi sa tamang oras dahil mas lumalala pa ang sitwasyon ngayon. Bakit Kuya Isko? Ano ba ang nangyari? Nagwika si Isko na sinasugod na ng mga bangkilan ng ilang kuta ng mga mahihinang aswang para sumapi sa kanila at gawing utusan ang mga ito. At kapag hindi sumusunod ay kanilang pinapatay. Kaya nagpatawag na ng pagpupulong ang tiyahin niya umunong si Lucia para pag-usapan ang ginagawa ng mga bangkilan. Ngunit karamihan sa mga ito ay hindi sang-ayon na makialam sa gulo. Kung ganoon, kailangan ko na talaga makausap si Liway at Pepay. Bukas na bukas din. Lingid pala sa kaalaman nila ay nakikinig ang kambal na sina Dara at Kara sa kanilang usapan. Dara? Narinig mo yun? Oo, Kara? May kilaban na naman si Tia Luna. Mukhang hihingi siya ng tulong kina Ate Pepay at Ate Liway. Kung ganun, titulong din tayo, Dara. Oo, Kara. Hindi natin nahayaan ng mga masamang aswang na yun. Matapos malaman ang binabalak ni Luna, ay natulog na ang kambal. At kinabukasan nga ay maaga na silang nagising at inihanda ang kanilang gamit. Ngunit paglabas nila ng kwarto, ay nakita na nila ang kanilang Tatay Isko na nagluluto ng agahan. Kaya nang makita sila, ay agad silang binati nito ng magandang umaga at sinabihan na maupo na. Magandang umaga, Tatay. Wow, nagluto kayo? Siguro, may kasalanan po kayong ginawa, no? Napakamot naman ng ulo si Isko at sinabing wala o mano. Gusto niya lang bumawi dahil sa palagi itong wala. Maupo na tayo, Dara. Naupo na nga ang kambal at kumain. Sumunod namang lumabas ang kanilang nanay Lina at lola na naupo na din at nagkape. At ang huli ang kanilang Tia Luna. Palagi talagang huli kong dumating si Tia Luna. Kahit sa pagkain, palaging nahuhuli Kara, no? Ang nga, Dara, kaya nga extra na lang siya palagi. Anong extra? Tigilan niyo akong dalawa ha, ang aga-aga. Naku Luna,
Maupo ka na nga at magkape. Parang nilalambing ka lang ng mga pamangkin mo eh. Nagagalit ka naman kaagad. Naupo na nga si Luna at kumain. At pagkatapos, ay hinanda na din ito ang mga gamit at saka nagpaalam na sa kanyang nanay Miding at ate Lina, pati na din sa kanyang kuya Isko na alis na ito. Paano po? Mauna na po kami ha, para makabalik kami kaagad ng mga makukulit na to. Sige, mag-iingat kayo. Caroline? Daralyn, huwag mo kukulit ha. Opo, nanay. Babay po. Lumakad na nga ang tatlo. Sa daan ay patalon-talon pa ang kambal habang naglalakad. Kara, hindi ba sumasama ang pakiramdam mo? Hindi na po masyado, Tia Luna. Nakasombrero at jacket naman po ako. Saka nakasunglasses po eh. Mabuti naman. Baka malapit na magtanghali. Mabuti naman. At baka malapit na magtanghali tayo makarating kina Liway. Lumakad na nga ang magtiya hanggang sa marating na nila ang bari na Liway. At napadaan sila sa tindahan. Pahinga muna tayo sa tindahan, Tia Luna. Naku, wag na. Wala akong dalang pera dito eh. Meron naman kaming pera dito ni Kara at binigyan kami ni Lola kanina. Ganun ba? Sige tara, ilibre niyo ako ha. At nung nakaraan, ako ang nagbayad ng utang niyo doon kay Aling Milagring. Sige po, Tia. Lumapit na nga sila sa tindahan ni Aling Bebang para bumili ng mga maiinom. Ale, magandang araw po. Pwede po bang makabili ng 3 soft drinks? Sige, maaari naman. Teka, bago lang kayo dito oh. Ngayon ko lang kayo nakita. Dahil ba kayo oh? Hindi po, Ali. Pupunta po kami kina Ate Liway. Ganoon ba ah? Mga kaibigan pala kayo ni Liway. Teka sandali. Kukuha lang ako ng soft drinks niyo. Eto na mga inaing. 60 lahat yan. At tagbebente ang isa. Dara, bayaran mo na. Eto po, Ali, ang bayad namin, oh. Binigyan ito ni Dara ng 10 piso. Teka inaing, bakit 10 lang ito? Ang sabi ko 60 ah. Yun lang po ang pera namin, Ali. Ano? Yun lang ang pera niyong dalawa? Opo. tig-5 piso lang naman bigay ni Lola sa amin ni Kara. Nagbayad daw siya ng utang namin kay Aling Milagring. Naku, bakit hindi niyo sinabi kaagad? Wala pa naman akong pera ditong dala. Kayo talaga oh. Di utangan na lang natin ang kulang, Tia Luna. Ano oh? Uutangan niyo oh. Pambihira. Wala pa naman akong benta ngayon. Pasensya na po, Ale. Ibabalik ko na lang po mamaya. Ali, ganito na lang po. May utang po kasi sa amin si Ate Pepay. Siya na lang po ang singilin niyo, Ali, ha? Ano? Lista na naman kay Pepay. Madami pa nga siyang utang dito. Pambihirang buhay naman to. O siya, sige na. Kaya wala na nagawa si Aling Bebang kung hindi ilista ang kinuha ng kambalat ni Luna. Kaya matapos makainom ng soft drinks, ay pumunta na sila kina Liway at Pepay sa bahay ng mga ito. Malayo pa lang ay agad na sila nakita ni Pepay na nagwawali sa kanilang bakuran. Teka, si Luna yun ah, kasama pa ang 2 bubwet. Liway, nandito si Luna oh. Lumabas naman ng bahay si Liway
dahil linggo ay hindi sila nanggagamot kaya naglalaba ito. Magandang araw po, Ate Liway. O Kara, magandang araw din sa'yo. Mabuti isinama kayo ng tiyaliunan ninyo dito. Ate Pepay, yung utang mo sa amin ni Dara, baka nakakalimutan mo na. Kakarating niyo pa lang, naniningil ka na agad, Dara? Pasensya na, isinama ko ang mga makukulit na yan. Ayaw tumigil kaya wala na akong nagawa. Ayos lang, Luna. Tara, pasok kayo. Andun si Lola sa loob. Ipinakilala ni Liway sina Dara at Kara sa kanyang Lola Caridad na agad namang nagmana ang mga ito kay Lola Caridad. Hay, ang gaganda mga bata at ang babait pa. Naku Lola Caridad, anong mababait? Huwag kayong paloko sa panlabas na anyo ng mga yan ha. Makukulit ang mga yan. Ay nako, ganun talaga ang mga bata. Mabuti pa. Bumili ka doon na may inom kay Aling Bebaang. Para naman, may main ng mga bisita natin. Agad namang tumango si Pepay at kinuha ang pera kay Lola Caridad at lumakad na. Hindi naman kumibo ang kambal at sinabing doon na sila nanggaling. Samantalang, seryoso namang nag-usap sina Liway at Luna. Liway, hihingi sana ako ng tulong sa'yo. Ano yun, Luna? Medyo mapanganib ito, Liway. Sinabi kasi sa akin ng bayaw kong aswang na namiminsala daw ngayon ng mga aswang na bangkilan sa ilang mga lugar malapit sa amin. Hihingin ko lang sana ang tulong mo para puksain at mapigilan sila. Ganoon ba? Ang totoo, Luna, may nabalitaan nga akong ganong pangyayari at hindi nga maganda ang balak nila. Ayon kasi sa balita ko, nagpaparami daw ang mga ito ng kakampi. Kaya sinusugod nila ang mga baryo o sityo ng mga aswang na gusto lamang mamuhay ng payapa at tahimik. At kung hindi susunod sa kanila, ay papatay nila mga ito. Kaya sana, Liway, ay matulungan mo kami. Magtulungan tayo. Nabigla naman sina Luna at Liway nang magsalita ang kambal. Ditulong din kami ni Dari sa inyo, Tia Luna. Apo, Tia Luna, para magipin natin ang mga pangat ng mga aswang na yun. Anong tutulong? Hindi pwede Saka di ba sabi ko sa inyo na bawal sumali sa usapan ng matatanda mga bata? Bigla namang dumating si Pepay. Nadala ang kanilang maiinom. Pambihira. Umutang pala kayo dun sa tindahan ni Aling Bebang at sa akin yung ipinalista? Si Tia Luna kasi Ate Pepe. Ulang pera. Saka may utang ka din naman sa amin ni Kara. Kaya, amanis na tayo. Patis na tayo. Hay nako, ang dugas mo talagang Dara ka. Pero Luna, ano ba yung pinag-uusapan niyo ni Liway? At gusto na namang makisali ng dalawang bubuet na to. Piniliwanag ni Luna kay Pepay ang mga sinabi sa kanya ni Isko na may namiminsala mga bangkilang aswang sa kanilang nayon. Kaya humihingi ito ng tulong kay Liway. Sige, tutulong din ako sa inyo ni Liway. Sige Pepay, salamat Nagplano ang tatlo ng kanilang gagawin. Kahit nagpupumilit naman ang kambal na sasali, ay hindi sila pinapasali ni Luna dahil sa mapanganib ang kanilang gagawin at pawang malalakas ang kanilang kalaban, kaya kailangan nila itong paghandaan. Matapos makapag-usap, ay doon na nananghalian ng tatlo. Liway, Pepay, salamat. Paano? Aasahan ko kayo sa susunod na araw Makakaasa ka, Luna. Sige, Luna. Magkita na lang tayo ulit. Huy, mga makukulit na bubet. Mag-iingat kayo pa uwi,
Sila kamo ang dapat mag-ingat sa amin, Ate Pepay. At hapon na. Oo nga pala no, lumalakas nga pala kayo kapag madilim na. Nagpaalam na nga ang mga ito na uuwi na. At dahil hapon na ay masigla na muli ang kambal at panay na ang talon-talon sa mga puno. At dahil malayo ang kanilang lugar, ay inabot na sila ng dilim. At habang papauwi ay may naamoy sila Kara at Dara. Dara, naamoy mo yun? Saka naririnig mo na may humihingi ng tulong doon sa kakahuyan? O Kara, dali-dali, tulungan natin. Sandali mga bata, saan kayo pupunta? Sinundan ni Luna ang kambal at patungo ang mga ito sa kakahuyan. Dali-dali, may sumisigaw nga ng tulong. Lalong binilisan nila Kara at Dara. Pagdating nila sa lugar, nakita nila ang isang bata na mas matanda lang sa kanila ng konti na nanginginig sa takot. At kaharap nito ang isang lalaki na matipuno ang katawan at may mga pangalitong mahaba, kaya sinaway ito ng kambal. Ay pangit ko, anong ginagawa mo sa bata? Oo nga, kami ang harapin mo. Kung kaya mo. Napatingin naman ang lalaki sa kanila. Namumula ang mga mata nito at may mahabang pangal na naglalaway. Dali, tulungan mo yung batang magkakahoy. Ako ang aatake sa kanya. Sinugod ni Kara ang aswang na isa palang bangkilan. At tinulungan naman ni Dara ang bata na makatayo. Dali bata, tumakbo ka na. Sa susunod, huwag ka na manguha ng kahoy pag madilim na, ha? Tumakbo naman ang bata at nakita naman ni Dara na nahuli ng aswang ang kapatid nitong si Kara, kaya tinulungan niya ito. Sinugod ni Dara ang aswang na bangkilan at kinalmot nito ang kamay para mabitawan nito si Kara. At dahil nga doon inabitawan ng aswang si Kara, pero tinadya ka naman ng aswang si Dara, kaya napatilapon ito at bumangga sa puno. Nakita naman ni Luna ang nangyari sa mga pamangkin. Hinugot ni Luna ang kanyang punyal na minarkahan pa niya ng kanyang orasyon at sinugod ang aswang. Tinaga niya ito sa kamay na bawat tama ng kanyang punyal ay nagiiwan ng sugat na umuusok sa katawan ng aswang. Nakita din ni Luna ang pagbabagong anyo ni Kara na puno ng balahibo ang buong katawan nito. Mula paa hanggang mukha, humaba din ang nguso nito at tumalas sa mga kuko at ngipin at nagbabagi sa pagkapula ang mga mata. Magbabahid ka sa ginawa mo kay Dara? Magbabahid ka? Kasama si Luna ay sinugod ni Kara ang aswang na bangkilan. Hindi kagaya nung una, ay lalong bumilis at lumakas si Kara. At kahit bata ay nagawa niyang mapatumba ang isang malaking aswang na bangkilan nang hawakan niya ito sa paa at ibalibag. Kaya nakakuha ng pagkakataon si Luna. Kara, lumayo ka sa kanya. Dali! Lumayo naman si Kara sa bangkilang aswang at saka nagbanggit ng orasyon si Luna. Orasyon ng kabutihan na nakaukit sa aking punyal. Umilaw kayo at nang matapos ko ang kalaban. Umilaw nga ang mga nakamarkang orasyon sa punyal ni Luna na sumilaw pa kay Kara, na biglang bumalik sa pagiging normal at mabilis ang tinarak sa aswang na nakabulagta ang kanyang punyal na nasisilaw din ito kaya hindi na ito nakapalag pa. At pagtarak dito ay bigla na lamang itong napahiyaw at umapoy ang buo nitong katawan at nagawa nila itong mapatay. Mabilis namang nilapitan ni Kara ang kakambal para kamustahin. Kinapa ito ni Dara at may dugo ito sa noo dahil nagawa itong masugatan nang mabangga ito sa puno.
Sandali Dara, huwag kang bumangon muna. Tatalian natin yan. Pinunit ni Luna ang manggas ng damit nito at itinali sa noo ng pamangkin at binuhat na niya ito. May masakit pa ba sa'yo? Wala naman po, Tia Luna. Pwede naman po ako maglakad eh. Yan kasing sinasabi ko sa inyo eh. Sugod kayo ng sugod. Nasaktan ka pa tuloy. Nakita ng kambal na napapaiyak ng kanilang Tia Luna dahil sa pag-aalala nito sa kanila. Patawad po, Tia. Kung nag-aalala ka, tinulungan ka lang po naman ni Kara. Kawawa naman po kasi yung magkakahoy. Oo nga, wala namang masama sa pagtulong. Pero sana hinintay niyo ako. Paano na lang kung napahama ka? Kaya nga patawad na po, Tia Luna eh. Ibaba niya na po ako. Kaya ka naman po maglakad. Sigurado kung wala nang masakit sa'yo? Wala na po, Tia. Ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Mabuti naman kung ganon. Pagdating nila sa kanilang bahay, ay nakita nila Lina at Isko na may benda si Dara sa noo. Kaya nagtanong ang mga ito kung ano ang nangyari. Luna, anong nangyari kay Dara? Ate, pasensya na. Nang papauwi kasi kami, may naamoy si Nakara at Dara na aswang at narinig nilang may humingi ng tulong. Kaya mabilis silang pinuntahan. Agad naman akong sumunod. Pero huli na ako nang nakahabol. Nagawa ng masaktan ng aswang si Dara bago ako dumating. Wala pong kasalanan si Tia Luna, Nanay. Tatay, kami naman po ni Kara ang unang sumugod. Hindi po naman siya hinintay. Kasalanan ko po ang lahat, Nay. Tay, kung hindi ko sana sinabi kay Dara na may aswang, hindi sana siya nasaktan. Nakita kasi ni Dara na sinasakal ako ng aswang. Kaya tinulungan niya ako kaya nasipa siya. Hindi, Dara. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo naman kasalanan. Kung hindi natin ginawa yun, baka napati na ng aswang ang batang magkakahoy. Tama na yan. At walang may kasalanan sa inyo. Ipagpasalamat na lang natin na ayos lang kayong tatlo. Nagtanong naman si Isko kung nasaan na ang aswang na nanakit kay Dara at anong uri nito. Napatay ko na ang aswang, Kuya Isko, pero isa itong bangkilan. Napakayom naman ng kamao si Isko at nagwika na sige na umano at magpahinga na sila. Aalis muna ito. Tatay, saan ka na naman po pupunta? Huwag ka nang umalis at ayos lang naman po ako. Tama si Dara, Isko. Huwag ka na munang umalis. Nagawa namang mapatay ni Luna ang aswang na nanakit sa mga anak mo. Saka ilang araw ko na namin hindi nakakasamang kumain ng mga anak mo. Wala na nagawa si Isko, kundi ang kumalma na lamang. Kaya ginamot na lamang ni Lina ang sugat ni Dara at nilagyan ng pamahid. Ayan, bukas mawawala na din naman yung sugat mo. Mabilis lang naman humilom ang mga sugat ng dalawa. Salamat po, Nanay. Pero bakit parang di naman to sugat? Parang bukol naman ata to, Nanay. Ganyan talaga, nauntog ka eh. May bubukol talaga dyan. Pero mawawala din yan bukas. Kaya si Darang bukol ka na muna ngayon. Nanay naman eh. Huwag niyo akong tawagin ng ganun. Ang pangat naman pakinggan. Kasalanan mo yan at makulit ka. Huwag ka mag-alala, Dara. Bagay naman sing tawaging Darang bukol eh. Isa ka pa, Kara ha? Di ba kambal tayo? Dapat kampi ka sa akin. Hay nako, tara na, kakain na tayo. Pumunta na nga ang mag-iina sa mesa kung saan naghahanda na ng kanilang hapunan si Aling Miding. Samantalang,
Seryoso namang nag-uusap sina Isko at Luna sa kanilang gagawin. Dahil sa nangyari kay Dara, ay hindi naman nanahimik si Isko. Kahit hindi pa sumang-ayon sa kanyang iba nilang kalahi, ay sasama siya kina Luna para tulungan ng mga ito laban sa mga bangkilan. Naghanda na si Luna sa kanyang mga gagamitin at humingi na din ito ng tulong sa kanyang mga kaibigang mga engkanto. Kinabukasan ay maagang nagising ang kambal dahil may pasok pa ang mga ito sa paaralan. At gumaling na nga ang sugat ni Dara sa noo. Matapos kumain ng agahan, ay nagpaalam na ang kambal para pumasok. Pagkalipas naman ng ilang oras, ay dumating naman sina Pepay at Liway para tulungan si Luna. Pepay? Liway? Halik kayo. Pasok. Magandang araw po, Aling Miding. Ate Lina. Magandang araw naman sa inyo. Maupo muna kayo. At nang makakain, hindi nyo na naabutan ng mga apo ko. Pumasok na ng paaralan. Mabuti nga po. Wala mo nang makukulit ngayon. Kunwari ka pa naman, Pepay. Mas gusto mo nga kasama yung si Dara eh. Ano ka, Liway? Hindi kaya? Ang kulit kaya nun. Pagkasama, ginagawa nga akong alalay nun. Kumain muna kay Liway. Pepay, upo muna kayo. Naupo at kumain nga muna sila Liway at Pepay. At habang kumakain ng dalawa, ay ikinuwento naman ni Luna ang nangyari sa kanila kagabi nang pauwi na ang mga ito. At kung paano nilabanan ng kambalang aswang na bangkilan at nailigtas ang bata. Ang tatapang talaga ng dalawang yun. Mabuti naman at hindi napuruan si Dara. Kamusta naman si Dara, Luna? Ayos na. Mabilis lang naman humilom ang sugat ng dalawang yon dahil sa dugong aswang nila. Mabuti naman kung ganon. Habang kumakain, ay nagpaplano ang mga ito sa kanilang gagawing pag-atake sa kuta ng mga bangkilan at sasamahan daw sila ng bayaw nito. Samantala, balik naman sa kambal ay nasa paaralan ng mga ito at nagbalik na ang kanilang guro kaya may klase na sila. Pero napansin ng dalawa na wala si Ninya at hindi ito pumasok. Bakit kaya hindi pumasok si Ninya? Hindi ko din alam, Dara. Mabuti pa puntahan natin pag uwi natin mamaya. Total, hapon na naman, kaya mabilis din tayo makakapunta doon. Sige, Kara. Lumipas nga ang oras at pagtapos ng kanilang klase ay agad na tumakbo si Kara at Dara papunta sa lugar nila Ninya. At dahil hapon na ay mabilis na nga ang mga ito at patalon-talon lang sila sa mga puno. Nang malapit na sila ay naaamoy ni Kara na parang may hindi tama sa lugar. Nakakaamoy ito ng sunog. Kaya nagmadali na sila. At nang marating na nila ang lugar, ay nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang bakas ng mga sunog sa bahay at sirang kapaligiran. Nakakaamoy din ng mga ito ng dugo at patay na mga katawan. Kara? Ang baryo nila ninyo? Sino kaya ang may gawa nito? Hindi ko din alam, Dara. Pero tara, hanapin natin si Ninya. Hinanap nga ng dalawa ang amoy ng kanilang kaibigan. At dito nila nalaman na buhay pa ito. At may kumuha sa kanilang kaibigan. Kapareho ito ng amoy ng kanilang nakalaban nung isang gabi. Mga bangkilang aswang, Dara? Sila ang may gawa nito? Ang sasama nila talaga. Susundan ba natin si Ninya, Kara? Hindi, Dara? Baka mapahamak tayo. Madami sila. Hindi ba natin sasabihin kay Tia Luna ang nangyari? Sige, Kara. Bilisin natin. Para mailigtas pa ni Tia si Ninya. Mabilis na ngang umuwi ang kambal at
agad na sinabi nila kay Luna ang nangyari. Tia, ang baryo po nila ninyo, inatake po ng mga pangat na bangkila na aswang. Sumama po kayo sa amin ni Kara, Tia. Bilis po. Nay, aalis muna kami. Isasama ko si Pepay at si Liway. Pupuntahan lang namin ang sinasabi ng kambal kapag dumating po si Kuya Isko. Pakisabihan na lang na umalis muna kami. Pinuntahan nga nila ang lugar na itinuro ng kambal. Dito nga ay nanlumo si Pepay at Liway sa nakitang pagkasira ng lugar. Ang babait na mga nakatira dito, Tia Luna. Nung nagpunta kami dito ni Dara, binigyan nila kami ng pagkain. Ang babait nilang lahat sa amin. Oo nga, Tia Luna. Ang sasama naman ang gumawa nito. Hindi ko sila mapapatawad. Tia Luna, iligtas niya po si Ninya. Buhay pa po siya. Naamoy po namin siya, Tia. Sindan po natin sila. Hindi. Bumalik na tayo sa bahay. Hintayin natin ang Tatay Isko nyo. Siya ang isasama namin para iligtas ang kaibigan nyo. Manatili kayo doon sa bahay. Pero Tia, kaya naman po naman yun ni Dara. Mas malakas pa nga po kami kay Ate Pepa eh. Ano ka, Dara? Malakas nga kayo pero albularya naman ako. Kaya ko kayong lumaban sa mga aswang dahil may mga pangontra ako. Huwag na matigas ang ulo nyo, Daralyn. Caralyn, baka mapahamak na naman kayo. Wala na nagawa si Kara at Dara, kundi sundin ang kanilang Tia Luna. Kaya umuwi muna sila at hinintay si Isko. At sumapit nga ang gabi. Dumating na si Isko. At sinabi nila Luna ang nangyari. Tatay, iligtas niya po si Ninya. Nakikiusap po kami sa inyo. Opo, Tatay. Iligtas niya po ang kaibigan namin. Nagwika naman si Isko na sige umano at susubukan niyang iligtas ang kaibigan nila. Kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras ang apat at agad na bumalik sa lugar para maamoy ni Isko kung saan dumaan ang mga aswang na nagwasak sa baryo nila Ninya. Samantala, wala namang ganang kumain sina Dara at Kara dahil sa pag-aalala sa kanilang kaklaseng si Ninya. Kaya pumasok na lamang ang mga ito sa kwarto. Kara, wala ba tayong gagawin para tulungan si Ninya? Maghihintay na lang ba tayo rito? O nga, Dara, hindi din ako mapalagay na maghahantay lang tayo dito. Kung ganon, naiisip mo ba ang naiisip ko, Kara? Oo naman, Dara. Kumbalik kaya tayo. Samantala, dahil hindi kumain ng mga anak, ay pinuntahan niya ito sa silid nila para tingnan kung masama ba ang pakiramdam ng mga ito dahil sa matamlay ang mga ito kanina. Dara? Kara? Mga anak, papasok ako ha. Pumasok nga ng kwarto si Lina pero wala doon ang kambal kaya hinanap niya ito. Caralyn? Daralyn? Nasaan kayo? Nakita na lamang ni Lina na bukas na ang bintana nila. Hinanap niya ang mga ito sa buong kabahayan pero hindi niya nakita ang mga ito kaya naisip niyang sumunod ang mga ito kina Isko at Luna. Kaya naman parang itong hihimatayin sa sobrang kaba. Samantala sa kambal naman ay nasa anyong gabunan na sila. Mas malakas at mas mabilis na sila ngayon. Kaya madali na lamang nilang narating ang lugar nila Ninya at doon ay sinundan nila ang amoy. Lagi tayo kay nanay nito pagbalik natin. Bahala na, Dara. Basta mailigtas natin si Ninya. Lalo pang binilisan ng kambal ang kanilang pagtakbo.
Pero habang tumatakbo ang mga ito sa kakahuyan, ay may naamoy silang dugo. Kaya agad nila itong pinuntahan para tingnan. At nang marating nila ang lugar, ay nakita nila ang isang babaeng aswang na may pakpak at nilalantakan ng patay na hayop. Kaya sinita nila ito sa isipin na kalaban nila ito. Masama ka sigurong aswang, no? Aliga, Kara, sigurin natin siya. Umangil naman ang aswang na mandurugo dahil 2 batang gabunan ang nasa harapan nito na nakaangil sa kanya. Kaya wala itong magawa kundi depensa ng sarili niya. Sinugod ito nila Kara at Dara, pero mabilis na kinampay ng mandurugo ang kanyang malalaking pakpak. Kaya napatigil sina Dara at Kara dahil sa lakas ng hangin. At akma pa sanang lilipad ito papalayo, pero nagawa siyang mahawakan ni Kara sa paa. At dahil may kalakasan ito at nasa anyong gabunan, ay hinagis na ang mandurugo papunta sa may mga puno. Ditakas ka pa, ha? Walang nagawa ang mandurugo, kina Dara at Kara, at susugurin sana muli nila ito nang may batang kulot ang buhok ang humarang sa kanila. At gamit ang mutya nitong hawak, ay nasilaw sina Kara at Dara, kaya napatigil ang dalawa at nagulat nang bumalik ang mga ito sa normal. Huwag na huwag nang sasaktan ng Ate Maria ko. Ala, Kara, bumalik tayo sa normal. O nga, Dara? Bata? Sino ka ba? Bakit mo kinakampi ng aswang na yan? Dahil hindi siya masama, hayop lang ang kinakain niyo. Nakita naman nila na nagbalik na din bilang tao si Maria. Mga bata, hindi ako masama, kagaya ng inaakala nyo. Ganun ba? Patawad po, ate. Akala namin masama ka. Dinukot kasi ng masamang aswang ang kaibigan namin. Opo, ate. Ang katunayan, sinusundan namin ang tiyaluna namin para tulungan sila para mailigtas sa ang kaibigan namin. Lunang albularya ba ang tinutukoy nyo? Opo, ate. Yung tsakay naming albularya na palaging extra. Kasama niya din po sina Ate Liway, ang albularyang anak araw. At si Ate Paypay, ang albularyang alalay. Mga pamangkin pala kayo na Ate Luna. Nakalala ko sila nung makalaban din nila si Ate Maria dun sa piyesta nung nakaraan. Ganun ba? Anong pangalan mo? Ako si Bulak. At ito naman si Ate Maria ko. Ako naman si Dara. At ito naman si Kara. Kami ang kambal na gabunan. Aswang pala kayo? Ang galing naman. Teka, Bulak. Anong ginamit mo sa amin para bumalik kami ni Dara sa normal? Eto ba? Mutya ito ng almasika. Kaya natin silawin ng mga aswang at pahinain sila. Ang galing naman yan, Bulak. Pwede pong akin na lang yan? O hindi kaya, ibenta mo na lang sa akin. Naku, hindi pwede. Saka hindi mo naman ito magagamit. At hindi ikaw ang pinili ng matay. Ganun ba yun? Paano ba makakakuha niyan? Gusto ko din kasi yan eh. Saka na lang yan, Dara. Dali, sundan na natin si Tia Luna bago po mahuli ang lahat. Oo nga pala, no? Mauna na po kami, Ate Maria at Bulak. Sandali, Ate Maria. Tulungan natin siya. Sige Bulak, tayo na. Nagpalit muli si Maria sa pagiging mandurugo at inilabas ang malalapad na mga pakpak. Hinawakan si Bulak at lumipad.
Dinagit din ng mga paa nito sina Dara at Kara. Mga bata, kumapit kayo. Lilipad tayo. Mas mabilis ito kaysa tumakbo kayo. Nilipad nga ni Maria ang tatlo na tuwang-tuwa naman si Dara at Kara dahil nakakalipad sila. Samantala kina Luna naman at Liway ay narating na nila ang bari na kuta ng mga bangkilan dahil sa orasyon na pangkubli nila Liway at Luna ay nakalapit ang mga ito na hindi naamoy ng mga kalabang aswang. Kaya nakita nila ang maraming bangkilang aswang kasama ng pinuno ng mga ito na si Basilicos, pati na rin ang kanilang mga bihag. Nagwika ang pinuno ng mga bangkilan na ang sinumang hindi sumama sa kanila ay mamamatay. Kaya bilang mas mataas na uri sa kanila, ay dapat sumunod ang mga ito sa kanya. Naghiyawan ang lahat ng mga bangkilan, habang ang iba namang mga bihag ay nagwika na hayaan na lamang nila ang mga bata na makaligtas at sila na lang ang gawing bihag. Susunod sila sa kung ano man ang ipag-uutos ng mga ito. Pero nagwika si Basilicos na hindi ito hangal dahil gagamitin niya ang mga bata para sumunod ang mga ito sa kanya dahil kung hindi ay papatay niya ang mga ito. Kaya wala na sila magagawa kundi sundin ang kanyang ipag-uutos kung ayaw nilang patay nito ang mga bata. Nakita naman nila Luna ang batang si Ninya kasama ng nanay nito at kita sa mukha ang takot ng bata. Kaya hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Kuya Isko? Lumabas si Isko mula sa kanilang pinagtataguan at nagpakita sa mga bangkilan. Nagulat naman si Basilicos sa paglitaw ni Isko. Pero nagwika si Isko na gano'n na baka ganid itong si Basilicos at nag-aambisyon na pamuno ng bawat angka ng mga aswang. Ngunit tumawa naman si Basilicos at nagwika na ang lakas naman ng loob niya na sumugod mag-isa sa lugar nila. Nakakalimutan ba nito ang kasunduan nila na walang pakialamanan? Ngunit nagwika si Isko na baliwala na sa kanya ang kasunduan dahil isa sa mga anak niya ang sinakta ng mga kalahi nito. Kaya kung ayaw niya ng gulo, ay pakawalan niya ang ibang aswang. Ngunit tumawa lamang si Basilicos at sinabing wala ito sa poder para mag-utos. Gayong nag-iisa lang ito. Ngunit nagwika si Isko na hindi umano ito nag-iisa. At yun na sana ang hudyat nila Luna, Liway at Pepay na lumabas. Pero narinig nila ang sigaw ng pamilyar na boses at ito ay ang kambal. Tama? Hindi nag-iisa si Tatay Isko. Kasama niya kami. Oo nga, kaya manda ka sa aming pangit ka. Nakita ni Luna, Pepay at Liway sina Dara at Kara kasama ng aswang na mandurugo at pababa ang mga ito. Dara? Kara? Bakit na naman kayo narito? Napilitan na lamang lumabas sina Liway sa pinagtataguan nila. Ang galing talaga ng pasok niyo mga babit ah. Ay si ba Ate Pepay? Oo, ayos na ayos kayo. Mamaya kayo sa tatay niyo. Lagot kayo. Nakita nila Dara at Kara. Nagalit na nakatingin sa kanila ang Tatay Isko nila. Kaya nagulat naman si Basilicos dahil may kasama pala itong mga albularyo. At sa galit nito ay pinasugod nito ang mga alagad. Andiyan na sila. Madana kay Liway. Pepay. Diyan lang muna kayo Ate Pepay. Tia Luna. Bulak. Dali. Oo Dara. Mutya ng almasi ka. Magliwanag ka. At silawin mo ang mga kalaban. Itinaas ni Bulak ang kamay nito na sumilaw sa mga aswang na bangkilan na nagpahina sa kanila.
Samantala sila Ninya naman at ang mga angkan nito ay nagawa namang masilaw pero hindi naapektuhan. Kaya nang manghina ang mga bangkilan ay nagwika na si Bulak. Nauna pang sumugod si Dara at Kara, pati na si Maria sa mga nangihinang aswang. Kaya sumunod na din si Isko, Pepay, Liway at Luna. Dahil sa nangihina ang mga ito gawa ng ginawa ni Bulak, ay madali na lamang nila itong napapatay. Pinakawala naman nila Kara at Dara, sila Ninya. Kaya nang makawala sa pagkakakulong, ay tumulong na din ang mga ito sa laban. Samantala, susugurin pa sana ni Isko si Basilicos, pero hinarangan siya ng maraming alagad nito, kaya nagawa pa nitong makatakas. Nagawa nilang mapatay ang mga bangkilan at mailigtas ang angkan ni Ninya at ang iba pang mga aswang na bihag ni Basilicos. Kaya naman laking pasasalamat ng mga ito sa kanila, lalo na sa kambal na sina Dara at Kara. Dahil kung hindi dahil sa kanila ay hindi malalaman nila Luna ang nangyari. Ulayan ninyo? Siyempre, kaibigan ka namin eh. Kaya hindi ka namin maditiis na hindi tulungan. Hindi ba, Dara? Oo nga ninyo. Saka hindi lang naman kami ang tumulong. Andyan si Tatay Isko, si Ate Maria, si Bulak, pati na din sina Ate Liway, Ate Pepay at Tia Luna na mga extra. Hay naku, naging extra na naman tayo. Hayaan mo na Luna, para namang hindi ka pa nasanay sa mga pamangkin mo. Pero hindi pa tatapos Liway, dahil nakatakas pa si Basilicos. Tiyak akong babalik pa yon. Alam ko Luna, kaya dapat natin siyang paghandaan. Matapos iligtas ang mga aswang, ay sinabi ni Bulak na sa kanilang tribo na lamang ng mga ito tumira at doon ay walang manggugulo sa kanila. Kaya nagpaalam na sila sa isa't isa. Lumakad na sila Bulak kasama si Maria at ang kanilang nailigtas. Samantalang, napingot naman ni Isko ang dalawang anak nito dahil sa sumugo ng mga ito sa kalaban kahit napakadelikado. Ngunit gayon pa man, ay kinarga niya na din ang mga ito at umuwi na sila. Sumunod naman sina Liway, Luna at Pepay sa kanila pauwi. Ngunit lingid sa kaalaman nila, ay may nakatingin pala sa kanila mula sa itaas. At ito ay ang reyna ng mga wakwak. Dito ko na muna po tatapusin ang kwento nila Luna at ng kambal na gabunan na sina Dara at Kara. Sana po ay magustuhan nyo. Hanggang sa muli. Salamat at magandang araw po sa lahat.